Action! Sir, sorry po pero hindi ko talaga maintindihan. Bakit po ako bumagsak? Nagbasa naman po ako ng final paper. Nagbasa po ako on time. Nag-research po ako. Yan ang nga bang problema sa iyo, Miss Sarasway. Ginawa mo raw. Pero halos lahat ng sinulat mo sa thesis mo ay kapareho-kapareho ng mga estudyante 3 taon na makalipas. Hindi ko po ginaya yun. Nakuha ko lang po yung idea pero binago ko po yun. Bakit parang OA naman po ng parusa? Bagsak po agad. Ine, ang edukasyon ay hindi lang isang proyekto. Ang buhay ni Rizal ay hindi lang isang paksa sa isang papel. Ginaya mo, oo. At ang masakit doon, hindi mo naunawaan. At yon ang tunay na pagkatalo. Hindi sana, sabihin niyo na lang po. Anong silbi ni Rizal sa akin? Architecture student po ako. Wala naman po akong balak mag-revolusyon. Hindi naman siya engineer. Hindi naman siya architect. Bakit kailangan ko pang aralin kung bakit siya namatay? Oo, tama ka. Hindi siya architect. Pero siya ang nagplano ng ating kinabukasan. Hindi siya nagtayo ng gusali. Pero binuo niya ang kaisipan ng bawat mamamayang Pilipino. Oo, pinatay siya sa kanyang mga salita. Sa paniniwala niya na ang bawat Pilipino ay may kakayahang mag-isip, mangarap at lumaya. Patay na po siya. Bakit parang paulit-ulit na lang nating inuukit lahat ng mga lumang sugat? Hindi ba dapat design na lang? Future na lang harapin? Ngunit, paano mo i-desenyo ang kinabukasan kung hindi mo lubusang naiintindihan kung paano at bakit nasira ang nakaraan? Diyos ko, hanggang kailan pa ipulutan ng langit ang pagyurak sa dangal ng ating lahi? Kung ang bawat impinang dukhay may tinig, matagal nang malingaw-ngaw ang sigaw ng paglaya sa mga nasangan. Ito ang simula ng wakas, at ang wakas na siyang bumuhay, ang silahis ng bunga, ang sigaw ng pagkamulat, bakit nga ba siya pinatay? So, Miss Saraswa, makalipas ang 4 na taon, matapos siyang natapos sa dapitan, inaresto si Rizal noong 1896 sa maling pagpaparatang ng mga Espanyol na siya di umanong ang nagpasimula ng nagaganap sa panahon iyon na rebelyon, sedisyon, at iligal na asosasyon. Ikaw po ba yung December 26, 1896? Oo, Nung dinala si Rizal sa Cuartel de España upang simulan ang paglilitis sa kanya ng 8 a.m. oo, tama ka. Ayun na, ayun sila. Tara, upang tayo. Nicolas Carey, tayo ay narito ngayon upang saksihan ng paglilitis ukol sa paratang na ibinigay sa nasasaktan na si Dr. Jose Rizal. Maaari na kayo magsimula. Salamat, Kapitan Rafael. Gaganang-ganang na ako. Ako, si Luis Tabiel, isang opisyal ng hukbong sandataan ng Espanya. Narito upang ipagtanggol ang depensang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonzo. Narito ako upang talakayin ang mga paratang ng rebelyon, panghikayat ng pag-aalsa, at mga iligal na akusasyon naman sa kanya. Gaganang-ganang na ako. Pakinggan niyo kami. Nawa, pairalin niyo ang katarungan at huwag niyong hayaang magkarusahan ng inosenteng tao nang dahil lamang sa maling akala at tao. Salamat. Maraming salamat, Abel. Ngayon naman ay binibigyan ng hukumang ito ng pagkakataon na makapagpayag niya sa lobby kung nasasaktan. Maaari ka na magsimula. Ako, si Jose Rizal, na umarap sa inyo bilang isang mamamayang Pilipino na nagmamahal sa kanyang bansa. Sa pagkakataong ito, nais kong ipahayag ang aking kawalang sala sa mga paratang na ibinabato sa akin. Una, ako mismo ang
mawala laban sa planong paghimagsik ng katipunan. Pangalawa, hindi ako kailanman nakapag-ugnayan sa mga revolusyonaryong grupo upang higayatin sila sa pag-aaklas. Mentiroso! Demonyo! Pangatlo, ginamit ng katipunan ang aking pangalan ng walang aking pahintulot. Pang-apat, sa halip na tumakas, ako'y nanirahan sa dapitan at pinaglingkuran ang komunidad. Panglima, kung ako'y leader ng revolusyon, dapat sana'y tinonsulta nila ako. Ngunit wala akong ganoong natanggap na pakikipag-ugnayan. Pang-anim, bagamat ako ang sumulat ng naliga ng mga alituntunin ito, ito'y isang samahang sibiko, hindi revolusyonaryo. Pang-pito, ang laliga ay agad na nabuwag matapos akong ipatakot sa dapitan. Pang-walo, wala akong kaalaman sa muling pagbubuo ng laliga makalipas ang 9 na buwan. Kung namentira! Respect and iso? Ito, Pascal. Daniel Laportan. Akusado. Pang-siyam, ang laliga ay kung ang laliga ay may layuning revolusyonaryo, dapat sana ay hindi na itinatagpa ang katipunan. Pang-sampu, ang anumang mapait na pahayag sa aking mga sulat ay bunga ng pag-uusig sa aking pamilya noon. Pang-11, ang aking pamumuhay sa dapitan ay uliran na maaaring patunayan ng mga lokal na opisyal at pari. At pang-12, kung ako'y tunay na nasangkot sa revolusyon, bakit isang hindi kilalang sugo ang ipinadala ng katipunan upang makapag-ugnayan sa akin? Mga kagalang-galang ng home, ang konsensya ko ay payapa dahil alam kong wala akong kasalanan. Maraming salamat po. Este tribunal condena a José Potasio Rizal Mercado y Alonso Yolanda a la pena muerta. El tribunal decidió y condenó 896 a las 7 ante William en Bagong Bayan. Alam, grabe. Grabe na lang sa salita ng sa kamatayan. Inutos nila kung saan hihigilan na sa Burger 7 a.m. sa Bagong Bayan. Oo, pero bagamat si Rizal at ang kanyang tagapagtanggol na si Luis Gabriel ay nagsaad ng mga madamdamin at makatuwirang testimonya, ang korte ay nanatili sa kanilang mga sinabi. Sapagkat ang desisyon ay tapos na bago pa ang isinasagawang paglilitis. Disyembre 28, 1896, opisyal namang nilagdaan ni Gobernador General Camilo Garcia de Polavieja ang inihaing hatol kay Dr. Jose Rizal. Ngunit, sa kabila ng naging desisyong ito, hindi nagpatinag ang pamilya ni Rizal at sila ay nagtungo sa tahanan nito. Mga Ginoo, maaari ko ba kumausap kahit sandali ang gobernador? Tungkol ito sa aking anak, si Jose Rizal. Gobernador, magkalisan mo! Maawa kayo. Pakiusap. Sa kanya na kasalanan yung buhay ng aking anak. Gobernador! 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 Gobernador, por favor. Tawag na po. Ngunit paano ang inyong kuya? Paano si Pepe? Naglingkod sa ating bayan. Ganito lang ang kanyang kahihinat na. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Tara na po, anak. Maawa kayo. Araw naman ng Disyembre 29, 1896, isang araw bago ang itinakdang pagpatay kay Rizal. Bilang pakikiraman, binisita siya ng kanyang mga kakilala at isa na rito ang kanyang tagapagtanggol sa naganap na paglilitis, si Luis Gabriel, isang opisyal na kapatid ni Jose Gabriel, ang dating tagapagbantay ni Rizal sa Calamba noong 1887. Puta ka ni Males! Aba, mahusay ka pa ng magmurata, Bien.
paglilitis na ito. Ginamit lamang nila tayo. Hindi ko mawari kung bakit ka nagkakaganyan. Eh ako naman itong tinatungan ng kamatayan. Talagang nakakapagbiro ka pa. Ayoko na. Magbibitaw na ako sa aking tungkulin at magbabalik na naman ako ng Espanya. Bakit Abiel? Sapagkat isa ang Kastila, lagi ko ang nagtaksin sa'yo. Bagamat pinanganak ka sa Espanya, ay hindi ka Kastila, Abiel. Pareho lamang tayo. Kaya't salamat. Maraming salamat sa iyo. Adios, amigo. Ingat ka, Abiel. Padre, Oh, Padre Federico, tu me asiento. Muchas gracias. Kumusta ka naman dito? Maayos lang naman. May sariling kwarto, sariling kama, at mga kaibigang bumibisit na sa akin. Ano pa nga ba ang pahihiling ng isang katulad ko? Bila ikaw lang nakakita kong masaya sa mga oras na ito. Kitang-kita ko ang lungkot sa mukha ni Gabriel nung siya ay umalis dito. Marahil hindi niya nagustuhan na naging desisyon ng buwan. Siguro nga. Bakit ikaw ba, kumpadre? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng lungkot? Sa bagay, mukha namang alam mo mangyayari ang lahat ng ito. Por favor. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon? Nang nalaman mo ako ang sumulat ng librong iyon? Sinabi mo sa akin na ang paglaban ko sa gobyerno ng Espanya ay walang magandang maitutulot sa akin. Padre, usted es de hecho un propeta. Mula naman sa Pugadawi, nagtipon-tipon ang mga kantonero sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Ang pagpupulong ito ay isinagawa sa ngalan ni Rizal sapagkat kanilang babalaking suguri ang piitang kanyang kinalalagyan upang ito ay ligtas at palayain sa kamay ng kamatayan. Ay, yun po ba yung, ano ngayon, yung KKK, yung katas-taas, ang kagalang-galang, katulad ng mga anak ng bayan. Oo, tama ka dyan. Hindi maaari. Hindi sila maaaring magtagumpay. Sasalakayin natin ang mga Kastila sa lalong madaling panahon. Ililigtas natin si Dr. Jose Rizal. Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Dali! Minahang kayo mga kabayan. Mabigat ang seguridad sa aking kapatid. Nakatitiyak ako na kung ano man ang inyong plano, kaya natin ko ng mga Kastila. At ganoon din tayo, mga kapwa kong katipunaro. Hindi tayo dapat matakot hanggang kamatayan para kay Dr. Jose Rizal! Para kay Dr. Jose Rizal! Tama! Tama! Binawan lang kayo. Maging ako man, gusto kong iligtas sa aking kapatid. Ngunit nakatitiyak ako na hindi niya na naisip na isusugal natin ang ating mga buhay na walang kalaban-laban sa mga Kastila. Ang kapalaran ni Pepe ay nasa kamay na ng Diyos. Wala na tayong magagawa pa roon. Magiging maayos nito lahat, kaibigan. Pagsapit naman ng alas 3 ng hapon, nag-iisa na lamang si Rizal sa kanyang pilitan. Tama ang bigat ng kamatayang nalalagay. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagsulat ng mga liham para sa kanyang pamilya. Maging ang pelikula ng kanyang inibag, ang Mi Ultimo Adios na kanyang itinago sa kanyang lamparang alkohol. Yung ultimo atos po, ano po ba nilalaman mo? Ang nilalaman ng Mi Ultimo Adios ay ang huling liham na isinulat ni Rizal para sa kanyang nag-iisang kapatid na lalaki na si Pasiano. Dahil 4 na taon silang nagkikita, kaya siya ay sumulat ng isang liham para sa kanyang minamahal na kapatid na si Pasiano. Mayaman mo kapatid. 4 na taon at kalahati na tayong hindi nakikita o nagkakausap. Sa sulat man o sa salita. Hindi ko ito itinuturing na kakulangan ng pagmamahal mula sa akin o sa iyo. Kundi dahil sa labis nating pagkakaunawaan. Hindi na natin kailangan ng mga salita upang magkaibigan. Ngayon na ako'y malapit ng mamatay, sa inyo po iniaalay ang aking hiling mga salita upang ipahayag kung gaano ko ikinalulong ko na iwan ka ng isa.
sa buhay na pinapasan ang lahat ng bigat ng aking pamilya at ng aking mga magulang. Iniisip ko kung paano ko nagsikap upang ako'y makapagtapos ng pag-aaral. Naniniwala akong hindi ko sinayang ang aking panahon. Kapatid ko, kung ang buhay nito ay naging mabait, hindi ko ito kasalanan. Ito'y bunga ng mga pangyayari. Alam kong labis kang magdusa dahil sa akin. Ako'y hinihingi ng paumanhin. Tinitiyak ko sa iyo, kapatid, na ako'y mamamatay na inosente sa krimen ng rebellion. Kung ang aking mga dating isinulat ay nakatulong sa pag-aaklas, hindi ko ito lubusang itatawid. Ngunit naniniwala akong napagbayaran ko ito sa pamamagitan ng aking pagkakatapon. Hilingin mo sa ating Ama ang kanyang pagpapatawad para sa akin sa lahat ng sakit na aking naitulog sa kanya. Pepe. Nanang, No! Where was that? Pakiusap. Maaari ko bang makausap kahit sandali ang aking anak? Mr. Bien, pero solo por contrato. Sige po, Nanang. Mauna na po ako. Pepe, anak ko. Nanang. 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 Sa oras ng aking kamatayan, nais ko pong kumanin mo agad ang aming natakalula sa kanya. Ako'y nangangamba na baka hindi lamang buhay ang kulit nila sa akin, kundi maging ang aking dignidad. Sadyang hindi malabo na ipapatak na lamang nila ako. Nanang, ibigin niyo po ako at lagyan niyo po ng krus ni Jesus palatandaan ng aking dignidad. Doon po ay ibukin ang aking pangalan, kapanganakan at kamatayan. Oo. Nanang, tapos na po ang oras. Hindi na po tayo. Sandali. At para sa iyo naman, mahal na kapatid. Tanggapin mo ang damparang ito. Simbolo sa liwanag at kalamang aking pinabati. Siya ka po at siya mo! Anak ko, lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka namin. Nanang, Matapos ang pagbisita ng mga ilan sa kakilala, hinuhol ni Rizal ang gabi sa panalangin at paminsan-minsang pagtulog hanggang sa sumapit na ang araw ng Disyembre 30, alas 5 ng umaga. Makalipas ang ilang oras, dumating naman ang kanyang nobyang si Josephine Brahen kasama ang kapatid ni Rizal na si Josefa. Jose? Josephine, Jose? Josephine. Akala ko hindi na kita muli makikita pa. Salamat at pinapasok ka nila. Mahal ko. Ito ay para sa iyo. Bakit po? Ano ito? Ang Invitations of Christ. Palagi mong tatandaan na ang Diyos ay palagi mong kasama. Lagi mo rin tatandaan. Na walang oras na hindi wala sa aking puso at isip. Diyos na bahala sa mga taong naglapas tangat at nagtaksik sa'yo. Pero alam mo, Jose, sabi nila mali yung magmahal ng isang tulad mo eh. Mali umibig sa isang lalaking humusgahan ng daigdig. Mali ipaglaban yung lalaking hindi ko na makikita bukas. Di man lang ikaw ay ibigin. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang nakaraan, mahal
Subalit sa pamilya mo na lang ito ibigay. Napakarami na lang magandang alala na ibigay mo sa akin. Huwag mo na akong tanggiyang mga kumadre. At may ibinigay rin ako sa aking mga pamilya. Isipin na lamang na isa itong palatandaan. Isa itong kabayaran sa mga mabuting na ibigay sa akin. Vamos. Sa kanilang pagmarsa, pinangungunahan sila ng 4 na gwardya na may mga hawak na baril na siya namang sinundan ni Rizal at ng iba pang mga sundalo. Uno, dos. Mga Ateneo, isang napakagandang alaala. Kung saan ko ginugol ang pinakamasayang sandali ko. 7 taon na rin ako nag-aral riyan. At upang lalo siyang hamakin, isang firing squad na binubuo ng mga sundalo Pilipino ang inatasang bumaril sa kanya. Sa likod ng mga Indio, may nakahanay ng mga sundalo Kastila. Handa ang kanilang mga baril upang tiyaking babarilin ng mga Pilipino si Rizal. Ilang segundo bago ibigay ang utos ng pagbaril, kinaba ng isang militar doktor na si Dr. Felipe Ruiz Castillo ang pulso ni Rizal. Ang gulat. Normal ang kanyang pulso para sa isang tao may ilang minuto na lamang para mabuhay. Sapagkat hindi ako naging taksil sa aking bayan ni sa bansang Espanya. Última petisyon. Puedo hacer frente al pelotón de fusilamiento. Imposible. No puedo considerar tu petición. En el nombre del rey de España, cualquier persona que levanta la voz en favor de la penal. También Tara. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, sino mang magtataas ng tinig para sa salari ay parurusahan din ng kamatayan. Preparar. ¡Apunte! Consumadumes. ¡Fuego! ¡Muerto a los traidores! ¡Viva España! Viva España! Viva España! Sir, patawarin niyo po ako. Sa lahat po ng nasabi ko. Sa mga pagtutunan ko sa halaga ni Rizal. Akala ko po kasi noon, pangalan ako po sa libro eh. Pero ngayon po nakita ko na hindi na po pala siya isang bayani. Na dahil sa kanya, nabigyan po ako ng buhay. Alam mo, masakit man, pero minsan, kailangan talaga natin makakita ng kadiliman para sa gayon, mahanap natin ang kaliwanagan. Sa bawat batang Pilipino, hindi makulyan lahat. Piliin natin magulat at tumitig tulad ni Rizal. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan at ngayon may liwanag na nagniningning sa ating mga mata. Tuwing ang iyong sarili naghahawi ng ulap sa kalagitang kulitin. Pampalang yayanig sa bawat nilalang na bilisin ng lupang kulang sa litig.
galing, kaya mo to. Tulad ng isang tamilaw sa